November 23, 2009, bandang alas 10 ng umaga. Habang tinatahak ng convoy na binubuo ng 7 sasakyan, sakay ang ilang miyembro ng media, abogado, mga taga-suporta, security aid at mga kaanak ng nooy vice alkalde na si Ismael Toto Mangudadato patungo sa tanggapan ng COMELEC upang ihain ang kanyang Certificate of Candidacy. Bigla silang pinigilan ng isang grupo ng armadong kalalakihan. Ang inakala ng marami na isang karaniwang checkpoint lamang ay mabilis na nagbago ang pakay. Mula sa simpleng pagharang, nauwi ito sa isa sa pinakakarumal at pinakamalupit na election-related violence sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayong papalapit ang ika-16 na anibersaryo ng trahedyang ito, muli nating balikan ang sinapit ng mga biktima, ang takot at dalamhating bumalot sa Maguindanao at ang mas malaking tanong, nakamit ba ng mga pamilya ng mga biktima ang sapat na hustisya? At nasaan na nga ba ang mga ampatuan sa kasalukuyan? Today we remember a dark day in history. November 23, 2009, the Maguindanao massacre in the Philippines. On this day, a convoy of journalists, lawyers, and civilians was ambushed and brutally murdered. They were on their way to file a certificate of candidacy for a local election, a simple act of democratic participation that ended in unthinkable tragedy. This event sent shockwaves across the globe, highlighting the extreme dangers journalists face and the urgent need to protect press freedom. It became a powerful symbol of the fight against impunity and violence. Years later, the pursuit of justice for all the victims continues, reminding us that we must never forget their sacrifice. Bago natin talakayin ang naging kapalaran ng 58 inosenteng biktima, balikan muna natin ang mga pangyayaring nagbigay daan sa isa sa pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang makapangyarihang angka ng ampatuan ay unang umangat sa politika noong 1986 nang itinalaga ng nooy Pangulong Corazon Cory Aquino si Andal Ampatuan Sr. bilang officer in charge sa Maganoy, na kilala na ngayon bilang Shariff Agwak sa Maguindanao. Mula rito, unti-unting naghabi ng impluwensya ang pamilya sa lalawigan at nagsimulang mabuo ang isang makapangyarihang dinastiyang magiging sentro ng kontrobersya paglipas ng mga taon. Ang Shariff Agwak ay isang third-class municipality sa lalawigan ng Maguindanao. Pagkaluklok niya sa pwesto bilang officer in charge, muling tumakbo si Andal Ampatuan Sr. sa halalan noong 1988 at naglingkod bilang alkalde sa loob ng 10 taon. Ngunit hindi dito natapos ang kanyang ambisyon dahil pagsapit ng 1998, tumakbo siya bilang gobernador ng Maguindanao at muli siyang nagwagi. Mula nang maupo si Andal Sr. bilang gobernador, hindi na halos natigil ang paghahari ng angkan sa lalawigan. Sa mga sumunod na taon, lalo pang tumibay ang kanilang impluwensya at kapangyarihan. Higit lalo sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, itinuturing ang pamilya bilang isa sa kanyang pinakamalakas na kaalyado sa Mindanao. At upang ipakita ang lalim ng suportang ito, isang tala ang nagpaigting sa kontrobersya. 69% ng kabuuang boto ng Maguindanao sa pambansang halalan ay napunta kay Gloria Macapagal Arroyo. Isang numerong nagdulot ng maraming tanong tungkol sa integridad ng halalan at sa lawak ng kontrol ng Ampatuan clan sa rehiyon. Sa loob ng mahabang panahon, walang naglakas loob na hamunin ang kapangyarihan ng pamilya Ampatuan sa Kapitolyo. Ngunit isang araw, bumasag sa katahimikan ang isang press conference na ipinatawag ng nooy Buluan Mayor Ismael Toto Mangudadato. Sa harap ng media, inihayag niya ang isang desisyong magbabago sa takbo ng politika sa Maguindanao. Tatakbo siya bilang gobernador kalaban ang makapangyarihang angkan ng Ampatuan. Hindi batid ni Mangudadato na ang deklarasyong iyon ang magiging mitya ng isang madugong trahedya, hindi lamang para sa kanyang pamilya kundi para sa marami pang inosenteng individual na nagbigay suporta sa kanya. Ilang linggo pa man bago ang formal na paghain ng kanyang Certificate of Candidacy, sunod-sunod na umano ang natatanggap niyang banta sa buhay. Ayon sa mga ulat, mariing ipinarating sa kanya na sa oras na maghain siya ng kandidatura, hindi lamang siya
kundi pagpipira-piraso siya ng buhay ng mga taong hindi matanggap ang kanyang paghamon sa kapangyarihang matagal nang nananatiling hindi natitinag. Matapos matanggap ang serye ng mga banta sa kanyang buhay, humiling si Mangudadato sa PNP Regional Command ng Police Escort upang samahan siya sa paghahain ng kandidatura. Ngunit marahil dahil sa lakas ng impluwensya ng kanyang kalaban, hindi ito pinagbigyan. Dahil dito, napilitan siyang magbago ng plano. Sa halip na siya mismo ang magtutungo sa COMELEC, nagpasya si Mangudadato na pawang kababaihan ang ipapadala. Bahagi ito ng paniniwala sa Islamic tradition na nagbibigay ng mataas na respeto at proteksyon sa kababaihan na inaasahang igagalang ng kabilang panig. Upang masiguro magiging maayos ang dokumentasyon at para rin maiwasan ang anumang karahasan, nag-request siya ng media coverage at sinikap na puro kababaihang mamamahayag ang sumama. Noong araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy, nakatakdang umalis ang grupo alas 9 ng umaga, ngunit naudlot ito dahil sa pangamba ng seguridad. Ilang sandali pa ang lumipas bago sila tuluyang bumiyahe. Ang convoy ay binubuo ng 7 sasakyan. Bandang alas 10 ng umaga, habang tinatahak nila ang bahagi ng Barangay Masalay sa bayan ng Ampatuan, bigla silang hinarang ng grupo ng mga armadong kalalakihan. Ang inaakala ng karamihan na isang routine checkpoint lamang ay mabilis na nauwi sa isang sitwasyong puno ng tensyon at pangamba. Mula sa iba't ibang direksyon, 10 sasakyan ang pumalibot sa convoy. Sakay nito ang mga lalaking armado ng matataas na kalibre ng Ayon sa investigasyon, ilan sa mga kasali sa grupong ito ay miyembro ng CAFGU o Citizen Armed Force Geographical Unit. Isa-isa, sapilitan nilang pinababa at pinadapa ang mga sakay ng convoy. Kinuha ang mga personal na gamit ng ilan at matapos nito, iniutos na muling isakay sa mga sasakyan ang mga biktima. Maging ang 2 sasakyan na hindi naman kabilang sa convoy ay nadamay at isinama na rin matapos pagkamalang bahagi ng grupo. Kinuha ng mga armadong kalalakihan ang kontrol ng mga sasakyan at iminaneho ang mga ito patungo sa isang liblib at mataas na bahagi ng Ampatuan. Pagdating doon, muli nilang pinababa ang mga biktima. Sa gitna ng tensyon, nakatawag pa ang asawa ni Toto Mangudadato na si Jeneline Tiamson Mangudadato upang ipaalam na sila ay hawak na ng mga tauhan umano ni Andal Ampatuan Jr. Subalit ayon sa mga ulat, natuklasan umano ni Andal Ampatuan Jr. ang naturang tawag at agad niya itong pinigilan. Lumipas ang ilang sandali, bandang 10:30 ng umaga, bumasag sa katahimikan ng liblib na lugar ang sunod-sunod na putok ng baril. Doon na nagtapos ang ng lahat ng sakay ng convoy. Kabilang sa mga biktima ang ilang babaeng kaanak ni Mangudadato. 2 sa kanila ang nagdadalang tao. Pati na rin ang mga mamamahayag na naroon upang gampanan lamang ang kanilang tungkulin. Walang nakaligtas sa trahedyang ito. Matapos ang insidente, sinikap ng mga salarin na pagtakpan ng krimen. 3 hukay ang natagpuan sa lugar na ayon sa mga investigasyon ay hinukay na 2 araw bago pa ang insidente. Patunay ito na planado at pinaghandaan. Maging ang ilang sasakyan ay sinubukan ding ibaon upang maitago ang ebidensya. Gayunpaman, hindi nila natapos ang paglibing sa lahat dahil nakatanggap sila ng impormasyon na paparating na ang mga militar. Dumating ang mga sundalo bandang alas 3 na ng hapon, mahigit 4 na oras matapos ang pamamaslang. Sa opisyal na ulat, 58 katao ang nasawi. 32 sa kanila ay mga mamamahayag at manggagawa sa media. Hanggang sa kasalukuyan, isa ang nananatiling hindi pa natatagpuan. Pagkalipas ng isang araw, November 24, 2009, nagdeklara si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ng State of Emergency sa Maguindanao, Sultan Kudarat at Cotabato City. Pagsapit ng November 26, sumuko si Andal Ampatuan Jr. kay Peace Process Advisor Jesus Dureza at agad na dinala sa Maynila upang isailalim sa investigasyon ng NBI. Mariin niyang itinanggi ang anumang kaugnayan sa krimen at itinuro ang Moro Islamic Liberation Front o MILF bilang may sala na agad namang pinabulaanan ng grupo. Dahil sa bigat ng sitwasyon at sa dami ng hindi pa naaarestong sospek, nagdeklara ang Malacanang ng martial law sa Maguindanao. Kasunod nito, sunod-sunod na isinagawa ang mga pag-aresto at raid sa mga ari-arian at kampo ng Ampatuan Clan. Libo-libong military-grade weapons ang nakumpiska kasama ang isang improvised armored vehicle na nagdulot ng seryosong pagdududa tungkol sa lawak ng kanilang private armed network.
Sa kabuuan, 198 na tao ang kinasuhan. Kabilang na ang mag-amang Andal Ampatuan Sr. at Andal Ampatuan Jr., pati na ang ilang kamag-anak at kaalyado. Sa paglipas ng mahigit isang dekada ng paglaban para sa hustisya, hindi rin nawala ang mga kontrobersya. May mga alegasyong umabot sa 300 milyon ang umano'y inalok sa mga public prosecutors upang pahinain ang kaso. Nagbitiw ang ilang abogado, may ilang akusado ang naabsuelto sa kaso, at noon ngang July 15, 2015, pumanaw si Andal Ampatuan Sr. dahil sa komplikasyong dulot ng sakit sa atay. Hindi na niya nasaksihan ang magiging hatol sa kaso. Noong December 19, 2019, inilabas ni Judge Jocelyn Solis Reyes ng Quezon City RTC Branch 221 ang hatol sa isang special session na ginanap sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. Sa desisyong ito, hinatulan ang magkakapatid na Datu Andal Ampatuan Jr. at Saldi Ampatuan ng 57 counts of at sinintensyahan ng reklusyon perpetua ng walang posibilidad ng parol. Kasama ring nasintensyahan ang 28 pang akusado, kabilang ang ilang pulis, ng 57 counts of at 40 years ng pagkakabilanggo. Mayroon din 15 akusado na nahatulan ng 6 hanggang 10 taon bilang mga accessory to the crime. Samantala, 55 akusado kabilang si Datu Sajid Islam Ampatuan ang napawalang sala, isang hakbang na mariing kinundina ng mga pamilya ng mga biktima. Maaaring humina ang ingay ng balita habang lumilipas ang panahon, ngunit ang sakit, ang alaala at ang aral ng Maguindanao ay hindi dapat maglaho. Hindi sila numero, hindi sila estatistika. Sila ay mga buhay, mga pangarap na pinutol, mga pamilyang winasak at mga boses na pinatahimik. Ang nangyari noong November 23, 2009 ay hindi lamang pagpasang sa 58 katao. Ito ay pagpasang sa kalayaan, katotohanan at katarungan. Mga haliging dapat pinapangalagaan ng isang demokratikong lipunan. Kaya dapat manatili ang tanong, ano ang ginagawa natin ngayon para hindi na ito muling maulit? Naway magsilbing paalala ang trahedyang ito na ang katahimikan sa harap ng mali ay isang anyo ng pakikipagsabuatan. Kaya tungkulin nating alalahanin, itaguyod at ipaglaban ang katotohanan. Sa huli, walang hustisyang kayang bumuhay muli sa mga nawala. Ngunit hawak natin ang kapangyarihang huwag silang kalimutan at tiyakin na ang kanilang kwento ay magsisilbing apoy para sa pagbabago. Alalahanin natin sila, ipaglaban natin sila at huwag tayong tumigil hanggang ang hustisya sa bayang ito ay hindi na kailangang ipaglaban, kundi nararamdaman ng lahat dahil ang hustisyang huli ay hustisyang ipinagkait.